Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 daily devotion. At ngayong araw po, ang topic po natin is ano ang magagawa mo? Ano magagawa ng mga babae sa ministry? So, ang ating concept po patungkol is patungkol po sa egalitarianism po. So, sabi po dito sa concept, holds that all roles of function in the church are equally available to men and women. So, lahat daw po ng function po or ng rules po sa church po is equal daw po pagdating po sa ating Panginoon Diyos po, babae man po or lalaki. So, parang walang prioritize po. Parehas po sila special po or parehas po sila same na makikinabang po sa church po natin. So, wala pong discrimination po pagdating po sa babae at lalaki. So this view emphasizes that in Christ there is neither male or female, and that also believers are empowered by the Holy Spirit to serve God without gender distinction. Egalitarianism stands in contrast to complementarianism, which teaches distinct rules for men and women within the church and family. So yun po yung sabi po sa ating concept po. And now tayo po dumako po sa ating Bible verse na matatagpuan po sa Luke chapter 8 verse 1 to 3. Ito po sabi po sa English, after this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been called of evil spirits and diseases. Mary, or called Magdalena, from whom 7 demons had come out. Joanna and the wife of Chuza, the manager of Herod's household, Susanna and many others. These women were helping to support them out of their own means. At ito naman po sabi sa Tagalog, pagkatapos nito, siya ay nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinapangaral at pinapahayag ang magagandang balita sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling mula sa masamang spirito at sa mga sakit. Si Maria na tinawag na Magdalena na mula sa kanyang 7 demonyo ang lumabas. Si Juana na asawa ni Chuza na katiwala ni Herodes at si Susana at marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. So yun po yung ating Bible verse po para sa araw na to. And now tayo po dumako po sa ating teaching. Una, the Holy Spirit empowers all believers. So yung Holy Spirit daw po natin po ng Panginoon Diyos po is ini-empowers niya po lahat po ng believer po na meron po tayo dito sa mundo ibabaw po. So after that po, empowering all believers po is mas lalo napapatibay po yung paniniwala po ng mga believers po sa pagdating po sa ating Panginoon Diyos. Pangalawang katanungan po, women are better at providing emotional support. So yung mga kababayan daw po is mas better sila kaysa sa ating pong mga men sa pagdating po sa pag-provide po ng mga emotional support po, kasi ang mga babae po ang siya nakakaalam kung paano po i-handle po minsan tayo mga asawa po or paano po tayo pakalmahin po. So that's why mas mahalaga po talaga na bigyan pansin po ang mga kababaihan, lalo na pagdating po sa emotional support po. And pangatlong katanungan po, women supported Jesus and the apostles. So, ito dito po, sinasabi po dito na pinapahalagan po ni Jesus tsaka ng mga apostle po yung mga kababaihan po na naglilingkod po sa ating Panginoon Diyos. Kasi minsan po, kung makikita mo natin, ang mga kababaihan po minsan na siyang mas marami pong nagli-lead po sa ating Panginoon Diyos, marami pumupuri po sa ating Panginoon. So, that's why ganun na lamang po ang pagpapalaga po ni Jesus po at saka mga apostle po pagdating sa mga kababaihan. So, yun naman po para sa akin ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.